termination of designation of Police Colonel Buyakaw. Ano po ba ang naging ground at na-terminate sa position itong si Colonel Buyakaw? General Buyakaw was relieved from his post because he did not meet the standard of the new leadership, the Chief PNP. Mahirap paniwalaan po eh. Why? After 2 consecutive successful operations, sa halip na bigyan ng awards and commendations na pagsisibak o na-transfer itong mga tao na to. Was the order given verbally or documented? Yes, Mr. Chair. When I was the OIC... Ano nga, dalawa lang pagpipilian mo eh. Paiwas ka kagad eh. Do not be a lawyer here. Alam kong abogado ka eh. Pero ang tanong ko lang sa iyo, ano, verbal o written yung order na binigay sa iyo? Before you sign or implement anything, mag-imbestiga ka muna kung totoo. And you failed to do that? Yes, Mr. Chair. Yes. Believe din ako sa iyo, pinagtatakbang mo yung boss mo eh. Sino ba Chief PNP nun? The current Chief PNP now, Mr. Chair. Yung current, General Romel Marbil, Mr. Chair. si General Marbil. O, pinagtatakpan mo. Mr. Chair, during the last hearing, nabanggit po ni ASEC PAOK, General Cruz, na sa likod po ng illegal POGOs, merong kidnappings, killings, torture, prostitutions, love scam, and etc. And Mr. Chair, katulad po ng illegal gamblings, other illegal gamblings, illegal drugs, bawal naman talaga yan, pero nahihirapan po yung ating law enforcement units para dito. Ang kagandahan lang po ngayon, Mr. Chair, may pronouncement ng ating Pangulo para sa total ban ng POGOs. Meaning, parang nakikita po natin, wala nang dapat ikatakot yung ating law enforcement personnel para labanan itong illegal o itong POGOs. However, Mr. Chair, during the last hearing also, we found out na may mga police personnel ang CIDG na nag-operate, positive ang resulta, nagsampa sila ng kaso. So mahina na ang kaso ngayon dahil pinagsisibak, pinagtatapon yung mga operatiba kung saan-saang lugar, kung saan-saang reassignment. And Mr. Chair, kung hindi natin ito bibigyan ng special attention, though may pronouncement ang ating Pangulo, itong banning ng POGOs, parang mapapahalin tulad ito sa mga illegal drugs and other illegal gamblings. Parang yung mga tinatawag na guerrilla operations, andyan pa rin. Kaya napakahalaga po, Mr. Chair, malaman natin ano ba talaga nangyari doon sa police personnel na nagtrabaho, minalas pa. Mr. Chair, with respect to General Karamat, then CIDG Director, meron po tayong kopya dito. Termination of designation of Police Colonel Buyakaw. Siya po ang dating Regional Chief ng RFU NCR, CIDG. Na-terminate siya sa position niya last April 17, 2024. Mr. Chair, ang tanong lang po natin to General Karamat, ano po ba ang naging ground at na-terminate sa position itong si Colonel Buyakaw? May grounds po ba tayo dito, Mr. Chair? May basihan po ba tayo legally? Okay. O You're asking General Karamat, Mr. Chair? General Karamat. Okay, go ahead. Good afternoon, Mr. Chairman, and to all the honorable members of this committee. Muli, fellow workers in the government, isang magandang hapon sa ating lahat. First of all, I would like to thank this committee for bringing out this matter regarding the relief of those personnel who are involved in the operation of POGO. Actually, gustong-gusto ko na itong ma-clarify o ma-clear itong pangalan ko dahil I am being judged through social media and even sa mga newspapers alleging that I am a protector of the media because of the relief of those personnel involved in the operation. So, to all the netizens and to all the media who are present here, please take note. I have a presentation here
why Colonel Buyakaw was relieved. Paki-present nga yung EBP ko. Mr. Chair, will we allow him to present? Yes, how many, ano yan? How many minutes? One slide lang, sir. One slide lang. Hindi, you have 1, 2, 3, 4. Sige, we will allow it. Go Next ahead. slide. Okay, next. Sir, that was a memorandum coming from DPRM addressed to the Director CIDG. Ako po yung director din, to relieve Colonel Buyakaw of his post. In short, I was not the one who caused the relief of Colonel Buyakaw as insinuated by anybody that nirelieve ko siya dahil doon sa pag-operate niya doon sa Pugo in Banban. I was just following orders coming from national headquarters. So I implemented that memorandum coming from DPRM to relieve Colonel Buyakaw. Yung mga sinasabing na wipe out, yung mga personnel niya, nakasama doon sa operation sa Bamban, some of those personnel, when Colonel Buyakaw was relieved of his post, some of his officers and men personally requested to be transferred. Alam naman natin na kapag bago ang boss, iba lang gusto nila, sumunod doon sa boss or they ask for their transfer. So in short, and simple language, hindi po ako nagpa-relieve kay Colonel Buyakaw and others. Thank you, Your Honor. So, Mr. Chair, meaning, lahat po ng personnel under Colonel Buyakaw voluntarily nagpa-relieve. Except for Colonel Buyakaw, sir, who was relieved by the DPRM. Actually, the one who signed the memorandum addressed to the Director CIDG is beside me right now, sir, who was then the OIC of DPRM, the person of Major General Bakay, sir. Okay, thank you, General Karamat, sir. General Bakay, sir. Nabasa ko po, ikaw yung signatory doon sa instruction, sa directive to relieve Colonel Buyakaw from his post as Regional Chief and CRCIDG. Ano po ba yon? May nag-utos po ba sa inyo or merong board resolution? Mr. Chair, magandang hapon po sa atin lahat, Mr. Chair. And to the honorable members of this committee and other resource persons. Mr. Chair, when I am the signatory of that memorandum directed to the Director of CIDG in my capacity as the officer in charge of Directorate for Personnel and Records Management. I am now with the Directorate for Investigation and Detective Management, Mr. Chair. The orders for given to classmate General Karamat, sir, came from the higher ups. It's a command guidance and in short and simple language, Mr. Chair, I was just following orders to implement to give orders for the relief of Colonel Buyakaw, Mr. Chair. In other words, Mr. Chair, naglabas ng memorandum si General Bakay, then assigned DPRM in compliance with the instruction of another senior officer. Am I right, General Bakay? Opo, Mr. Chair. Yung po bang instruction na yan, General Bakay, sir, is it verbal or written? The preparation of the memorandum, Mr. Chair, is coming from our publication, which is just a section of DPRM. And I'm not at liberty or free to determine and say kung paano po binigay yung orders, Mr. Chair. But regardless, pag dumating po sa DPRM, it's coming from the higher ups, Mr. Chair, from the command. Clarify ko lang, Mr. Chair, doon sa section or division under DPRM, hindi po yan ang issue. Ang signatory po sa orders, sa memo, si General Bakay. Meaning, may nag-utos kay General Bakay. Tama po ba? In a sense, yes, Mr. Chair. But, Yes. Yes, Mr. Chair. We know that. Hindi mo naman gagawin yun kung wala instruction sa'yo. Dalawa lang naman po yung instruction eh. Either written or verbal. Is it verbal or written, General Bakay, sir?
I cannot say, Mr. Chair, because the memorandum came in my table for it to be signed already in that form. And hindi ko po alam from the, if I may ask yung staff who prepared it from that section, Mr. Chair, if the order was written or verbally. I am not Mr. Chair. of possession of that knowledge, Mr. Chair. Mr. Chair, pag ikaw ang head of office, especially third level police commission officer itong si General Buyakaw, Colonel Buyakaw, hindi ka basta peperma eh. Are you telling us na pagdating sa table mo, perma ka lang? No. Tama po ba? It is assumed, Mr. Chair, when these types of orders are given to DPRM, it is Mr. passed Chair. through the command group. Okay, The Congressman, first person is not answering the question Yes. of the Honorable Busita appropriately. Yes, Mr. Chair. we will be reminding the resource speaker to answer directly the question. Kasi ang tanong naman po ay napaka-simple lang, and even our members who are here can answer it directly. So be truthful, General Bakay, please. Please reply to the query of Congressman Busita. Ano po ba yung instruction? Direct sa'yo or dumaan sa staff po ninyo? Dumaan po si staff namin, Okay, Mr. Chair. Mr. Chair, nandyan po ba yung concerned staff? Not present, Mr. Chair. Sino po yon? General Bakay, sir? From our publication section, Mr. Chair, who prepares the memo brings it to me for signature, Mr. Chair. Okay, Mr. Chair, dahil wala po yung concerned staff ni General Bakay, and sayang naman yung oras natin, you, as the head of office, ikaw po ba basta pumirma lang? Doon sa sinasabi mo po ninyong directive? Ano po yan senior officer yan? Third level commission officer? Na hindi naman po ma-promote yan without the approval of the President? Kung yan po ay patrolman, pwede siguro. General Bakay, sir. Indeed, sir, but there are also instances where orders are given, even verbally, and all the PRMF to do is issue it, Mr. Chair. So, gusto po ba ninyong sabihin na hindi ka nagtanong, pumirma ka lang? Yes, Mr. Chair. So, kung pumirma ka lang po, ibig po ba sabihin, wala kang ginawa? O alamin mo kung sino po ang nag-utos? Mr. Chair, when the memorandum came to me, I assumed that it came from our higher-ups, Mr. Chair, Mr. because Chair. none of this... Okay, will you allow Congressman Acop to interject? Yes, Mr. Chair. Kailangan ko ng backup na general. Okay, before I recognize General Acop, mayroon lang ako maliit na, General Acop, ito lang sasabihin ko, I still cannot comprehend that after a successful operation of those personnel, and after a week, marerelieve sila. And I still lingering in my mind why. And now, it's becoming clear and clearer. Congressman, Chairman Acop, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. General Bakay, you are a classmate of General Karamat, di po ba? Opo, Mr. Chair. At pwede naman siya ang nakipag-usap sa iyo para mag-issue ka ng order. Tama rin po ba? May I ask again for the question, Mr. Chair? Ang tinatanong ko lang, mag-classmate po kayo. Sinagot mo, oo. O pwede kayong mag-classmate, mag-usap. Pwedeng mag-request si General Karamat sa iyo, pakitransfer mo nga itong si Colonel Buyakaw or whoever he is. Di po ba? Pwede yun? Pwede po, Mr. Chair. Pwede. Pero pag tinanong ko yun, kung nangyari, sabi mo, hindi nangyari. Tama? Yes, Mr. Chair. Yes. Now, you are the OIC of DPRM. And as such, you are not the permanent director of that directorial staff. And therefore, you must be more meticulous dahil ikaw ay OIC lamang. Would that be correct? Correct, Mr. Chair. Yes. Pero in this instance, hindi ka naging meticulous. Alam natin na sa PNP, orders are given by higher authorities. Correct si Honorable Busita. Verbally and with a document. In this case, sabi mo, may dokumento. Anong sagot mo kay Honorable Busita? Was the order given verbally or documented? Yes, Mr. Chair. When I was the OIC... Ano nga, dalawa lang pagpipilian mo eh. Paiwas ka kagad eh. Do not be a lawyer here. Alam kong abogado ka eh. Pero ang tanong ko lang sa iyo, ano, verbal o written
yung order na binigay sa'yo for you to issue orders to transfer Colonel Buyakaw? The order did not came from, I did not receive any order, Mr. Chair. Eh, why did you sign it? OIC ka. Yes, Bakit Mr. hindi ka ba dapat nagtanong? The, Pwede kang pakainan ng pipirman mo, death sentence mo. yes, Mr. Chair, I am. Turo sa kwan yan, di ba? Sa law school. Yes, Mr. Chair. Before you sign or implement anything, mag-imbestiga ka muna kung totoo. And you failed to do that? Yes, Mr. Chair. Yes. Believe din ako sa'yo, pinagtatakbang mo yung boss mo eh. Sino ba chief PNP nun? The current Chief PNP now, Mr. Chair. Yung current- General Romel Marbil, Mr. Chair. Si General Marbil. O, pinagtatakpan mo. Ako naman, no? At tagal natin sa serbisyo, pinagbubula mo pa ako. Thank you, Mr. Chair. Wala tayong court. General Bakay, sir. Si Colonel Buyakaw, after na ma-terminate sa kanyang post, binigyan po ba siya ng assignment? With your indulgence, Mr. Chair, can we refer to Major General Karamat kasi CIDG po yung unit na involved. Mr. Chair? Okay, General Karamat, sir, please. What again, Congressman Busita? Itinatanong po natin, Mr. Chair, kung after na ma-relieve si Colonel Buyakaw, binigyan po ba siya ng assignment? Okay, General Karamat, please answer. Thank you, Mr. Chairman. General Buyakaw was temporarily placed at Admin Holding Center at the CIDG habang naghahanap pa ng mababakanting position para sa kanya. But yung sinabi nila na he was transferred sa Mindanao at saka yung mga kasama niya, there's no truth to that information. Actually, General Buyakaw was at present is the regional chief of CIDG Region 3. Siguro yun yung wisdom ng ang mga command group natin, mga leaders natin, para ilagay doon para matutukan talaga itong pugo na dating inoperate niya sa Region 3. So I could not question the wisdom of the Chief PNP bakit na-relieve si General Buyakaw, pero nakita ko yun pala yung wisdom niya. Mr. Chair, i-clarify ko lang, nirelieve si, is it Colonel or General? Colonel Buyakaw, sir. Yes. I stand corrected, sir. Gusto ko lang ma-clarify, General Karamat, sir, na-relieve si Colonel Buyakaw, nilagay sa Admin Holding Center. In other words, floating status. Then, currently, siya ngayon ang Regional Chief ng CIDG Region 3. Tama po ba? Correct po, Your Honor. Kailan po siya inilagay doon? It was not my time already, sir, but Colonel Buyakaw conducted the raid on, I think, February, and he was relieved March. I conducted the raid at Bamban around March, and he was relieved after 1 month. After 1 month. For the information of this committee, General Buyakaw was relieved from his post because he did not meet the standard of the new leadership, the Chief PNP, because General Karamat, sir, excuse po. yes, sir. Ang pinag-uusapan po dito yung immediate relief ni Colonel Buyakaw na hindi nga alam ni General Bakay eh. Nagperma lang siya eh. Kaya with all due respect, General Karamat, sir, wag niya po ninyong i-justify. And Mr. Chair, there are more than 10 police personnel na kasama na na-relieve or na-transfer sa iba't ibang assignments. So ito po ba pinili nila, General Karamat, sir? You're correct, Your Honor. Actually, I have a document here signed by the President Director of the CIDG explaining or the evidence why all this personnel was relieved. It's either they requested to be relieved or to be reassigned to another unit. So, duly signed by the President Director of the CIDG, sir. So, I will submit this document to prove
na itong mga kasama doon sa mga nag-raid ay hindi nirelieve dahil doon sa pag-raid nila ng Pogo, Your Honor. General, can you kindly submit to this chairman that documents pertaining to the reason why they were relieved? Yes, Your Honor. Para for the information of the members of this committee. Mr. Chair, to follow up the statement of General Karamat, You have only have 1 second. hindi naman 2 minutes. Nagagalit na minutes. si Thank you, Mr. Congressman Chair. Jojo Lara. General Karamat, sir, nakikita ko po sa iyo, ginajustify mo eh. Pero, the question is, mahirap paniwalaan po eh. Why? After 2 consecutive successful operations, sa halip na bigyan ng awards and commendations, na pagsisibak o na transfer itong mga tao na to. Kaya po, pasensya, with all due respect, hindi po valid yung justification mo eh. Bakit kadami naman ng matatransfer o masisibak, bakit sila pa after the operations? Ay alam natin na as per report, maganda yung kanilang operations. And kaya tayo, Mr. Chair, sincere dito, in line with the instruction of our President, itong banning ng Pogo, hindi ganun kadali na mapipigilan yan. At kung hindi ito mabigyan ng proper attention, Mr. Chair, matatakot na yung police personnel natin. Kaya po, dapat talaga, protection na natin ang mabubuti at mga responsableng police personnel, Mr. Chair. Yun lamang po. Maraming salamat. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Ramon Dina, mas matimbang ang pera ng Pogo kesa sa sinumpaang tungkulin nila na trabaho ng kapulisan. Pahayag naman ni Arnel Campanilla, saludo ako sa mga congressman na nagmamalasakit sa matinong pulis para ma-maintain ang professionalism sa departamento ng kapulisan. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Rudy Marges, dapat ang Chief PNP ipatawag din ninyo para tanungin kung siya ba ang nagutos, baka protector din itong Chief PNP natin. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.